Salamat po sa inyong pagsama at pag-iingat at sa lahat ng biyaya na patuloy namin natatanggap. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, kayo po ang Diyos na napakabuti, napakatapat. Hindi po kayo nagbabago at hindi rin po kayo nagkukulang para po sa pangangailangan namin. Kaya aming tugon ay laging papuri at pagsamba. At sa mga sandali pong ito muli, Panginoon, lumalapit kami at nagpapakumbaba pagkat wala kaming magagawa kung wala po ang inyong pangunguna at pagsama. Sa inyong harapan, kami, Panginoon, ay walang kakayanan. Subalit, kayo po ang aming lakas, ang aming pagpapala. Hayaan niyo muli ng inyong Espiritong Banal ang siyang manguna, mangusap at magturo sa amin upang maunawaan ito namin, Panginoon, ang mga salita na nais po ninyong ihatid para sa amin. At inaangkin namin by faith na ang mga salita po ninyo ay gumagawa sa amin sa lahat ng bagay para sa ikabubuti namin, maging ito ay mga sufferings o trials, Panginoon. Dahil alam po namin na kayo po ay may magandang plano at layunin para sa amin. Kaya binabalik namin ito ng may pagpupulit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, at ating pong basahin ang mabuting balita na ating pong pag-aaralan ngayon at pagninilayan po natin. Sa letter ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 1 verse 3 hanggang 7. Ulitin ko, 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7. Ganito ang sinasabi. Unahin ko sa English version at pagkatapos susundan ko sa Tagalog version. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer. We are confident that as you share in our sufferings, you will also share in the comfort God gives us. Sa Tagalog, ganitong pagkakasalin, purihin natin ang Diyos at ang ating Amang ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ika-aaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo'y may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya, matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paano kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Ating purihin, pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang mabuting balita. Okay, bilog-bilog pa rin tayong makaupo, mga brothers and sisters. Yan po ang atin pong nabasa ngayon sa letter ni St. Paul sa 2 Corinthians. Chapter 1, verse 3 to 7.
Ang mapapansin po natin dyan ay ilang beses niyang binanggit yung salitang trouble at saka comfort. The word trouble is similar to our sa mga pain, sufferings, lahat po ng ating mga pinagdadaanan ng mga problema o mga tiisin. Tapos sabi niya, ang Diyos na nagbibigay ng aliw, ng comfort, ng encouragement ay siyang naranasan natin upang maibigay din natin yung kaaliwan sa mga iba na nagdaranas ng mga troubles or sufferings. Yan ang pagkasabi ni St. Paul. Kapag dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon, doon siya nakaranas po ng mga trials and sufferings. Tapos, sabi niya ay nakikihati ng kaaliwan na pag siya po ay naaaliw, lumalakas, naaaliw na rin yung mga taga-Korinto. Nararamdaman ni St. Paul kung ano yung bigat at problema na dinadala ng mga taga-Korinto. At tapos sabi pa niya na sa pamagitan ng kaaliwan na tinanggap natin sa Panginoon because of the comfort that we receive from the Lord is yung comfort din na yun ang maibabahagi natin sa mga dumadaan sa mga pagtitiis, sa mga sufferings. Ibig sabihin, merong blessing at meron ding o pagpapala kahit pa tayo po ay dumaraan sa trials and sufferings. Sinusundan-sundan ko lang po itong ating pinag-aaralan kasi nung April 2 Tuesday, it was the topic is why does God allow sufferings? Bakit ba pinapahintulot ng Diyos ang mga suffering sa buhay ng Kristiyano? Nung April 5, it was last Friday, is response. What is our response when we face sufferings? Response when you face sufferings. Ngayon naman ay ang pag-aaralan natin is how to deal with sufferings. Baka mapurga kayo sa sufferings, ha? Kasi gusto kong linawin ito sa inyo na ang sufferings, it is not, hindi po yan galing sa Diyos o ang Diyos ang may gawa o sa Kanya nagmumula ang sufferings. No. This is part of our life because God has a purpose. Ang mga troubles, pains natin, sickness or disease, lahat ng mga burdens, sufferings natin is, ito po ay pwedeng bunga ng ating pagsuway o kasalanan. Pero, according to the Bible, that our sufferings is the works of evil. Gawa ng kaaway, nang sa ganun, tayo po ay mahiwalay sa Panginoon. Kaya atin pong baybayin itong how to deal with sufferings. Because pag hindi po natin kayang harapin, how to deal, paano natin naharapin yung ating mga sufferings. Pag hindi po natin mauunawaan at makakayanan na harapin ang mga suffering sa buhay natin, instead na maging blessing po yan, magiging pong desperation or it will turn to disgrace or burden sa atin. If there is a suffering, there is a way out, there is the answer that comes from God. Merong solusyon ang Diyos. Hindi niya daw po tayo padadaanin sa mga problems, troubles, sufferings nang hindi siya magbibigay ng daan o ng lakas upang tayo po ay magtagumpay. Amen? Okay, palakpakan muna natin si Lord. Una, how to deal with suffering? First is, we need patience to overcome sufferings. Ang isa po sa kahinaan natin lahat ay tayo po ay impatient. Tama po ba? Oh, impatient po tayo. Yes. And in fact, hindi po natin kaya at pwedeng sabihin ngayon sa mga sandaling ito that
we are talagang truly develop yung ating patience. This patience of our patience is naka-process pa rin po. Yung iba, matagal mo proseso. Depende sa tao. Yung iba naman, madali na napoproseso yung patience nila. Depende rin po sa kanilang response at kung paano sila natuturuan ng sufferings. Because sufferings is isa sa magaling magturo sa atin. Kasi hindi ka naman magigising kung hindi ka muna mauuntog. Diba? Pero depende na lang yan kung lagi kang nagpapauntog. Hindi ka naman maliliwanagan kung hindi ka unang maguguluhan. Ibig sabihin, malaki ang itinuturo niyan sa atin. So, the first thing is to deal with suffering is we need patience. Kailangan talaga natin ng katyagaan. Bakit? Kasi hindi po lahat ng bagay ay magagawa natin at dumarating sa oras at araw na gusto kagad natin. Hindi po. There's a right time for everything. Sabi, we need to patience to overcome suffering. That is first. Dalawa lang step na ito. Mahahabaan lang ako ng konti kasi marami akong gustong ipaliwanag. Sa letter ni St. James, chapter 5, verse 10, brothers and sisters, as an example of patience, bilang halimbawa ng pagtitiis o pagtsatsaga in the face of suffering, no? In the face. Take the prophets who spoke in the name of the Lord. Tingnan daw po natin yung mga propeta na nagsalita po sila sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. An example of patience. Nagbibigay siya ng example. Yung mga alagad ng Panginoon sa Old Testament, even in the New Testament, sila pong lahat ay dumaan lahat sa sufferings at ang mga sufferings po nila ay talagang mabibigat din po kumpara po sa atin. Pero ang lahat po ng iyon ay nakanilang nabata, na pagtagumpayan po nila. Then, inalam ko ang definition ng suffering. What is the meaning of the word patience po pala? To elaborate further, what is the meaning of this word patience? Ang ibig sabihin ng patience dito is to stay put and stand fast when you'd like to run away. Yung ikaw ay manatili at maging matatag kung kailan mo kailangan ng tumakbo o tumakas. Kasi di ba pag tayo ay nai-impatience, ang tendency po, tayo po ay tumatalikod, bumibitaw, umaayaw. Pero kapag gaano kabigat ang problema, hindi ka bumibitaw, nandiyan ka lang sa iyong kinalalagyan. Ang tawag po nun ay patience. Po, yung kaya mong pagtiisan. Another meaning is the ability to bear pains. Yung meron kang kakayanan na tiisin yung sakit. Diba? Pag kayo po ay, ano ba yan, yung kasakit po kayo, kaya yung i-injectionan kayo. Diba? Yung iba na nakikita pa lang yung karayom, nanginginig na. Pero yung iba, pag tinutusok na ng karayom, yung parang, yung tinitiis niya, yung although masakit, talagang tinitiis. Yun po yung ability to bear pains. May mga taong may mga sakit, pag sumusumpong yung kanilang sakit, talagang nahihirapan sila, pero kinakaya nila, and that is patience. They don't blame others. Trials and calmly or without complaint. Diba? Ang tendency kasi pag hindi mo kaya, magre-reklamo ka. Tama? Diba? Pag hindi natin kaya, nagre-reklamo tayo. Lalabas talaga sa bibig natin na pag hindi natin nakakaya. Pero yung hirap ka na, tinitiis mo yung sakit, pero hindi ka nagre-reklamo kahit mahirap, ang tawag doon patience. Meron ba tayo nun? Well, siguro, meron naman kahit paano. Parang awa nyo na.
Another one, the ability, habit, kakayanan at pag-uugali of being steadfast, pagiging matatag din despite of mga kumokontra sa'yo, opposition, difficulty, or adversity, or mga kaaway, mga enemies. Yung kaya mong batahin sa kabila na maraming kumokontra sa'yo, maraming umuoppose sa'yo, napakaraming mga difficulties and adversity or enemies, kayang-kaya mo batahin. Meron kang ugali na hindi ka gumigib-in. Di ba pag kayo po ay, ang tawag dito ay napupuno, sabi nila, tumahimik ka, huwag kang magulo pag napuno ako. Yung ganun, ibig sabihin, handa na po yung sumabog, handa na po yung mag-explode. Pero kung kaya mong tigilan yung sarili mo sa kabila ng maraming opposition and enemies, adversity, ay magagawa mong mapagtiisan. Mga kapatid, wala naman talagang perpektong patience. Maliban na lang kung buong buhay mo ay igigib in mo na talaga, mga kapatid. Kaya sabi ni St. James, ginamit niya yung illustration ng isang magsasaka. Binanggit niya yon sa verse 7. Akyat tayo yung binasa natin dito sa James chapter 5 verse 7. Be patient, therefore. Maging matyaga, mga kapatid, sabi niya, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth. Yung para sa magsasaka, yung bunga, yung fruits is precious. Opo, napakahalaga po ito sa industry ng planting or mga agriculture. Kasi pag hindi maganda ang harvest mo, hindi maganda ang quality ng fruits and harvest mo, siguradong babagsak at malulugi ang business ng agriculture. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth. Bago lumabas po yung harvest, yung kanyang aanihin yung bunga na napakahalaga, precious, sabi niya, be impatient about it. Maging matyaga hanggang until it receives the early and the late rain. Yung unang ulan at saka yung huling ulan. Hindi naman pwede kasing magtanim ka ng ng basta-basta na lang. Meron kang inaabangan na season and weather. Kaya matitiis ka lang talaga, magtsatsaga ka. Kasi kung magtatanim ka ng out of the season at hindi check po doon at sa weather, yung pananim mo, palagay ko hindi ka makaka-harvest ng marami or hindi magiging magandang quality. So, you need to consider the season and the time. So, you need patience. Patience is one of the main characteristic of the farmer. Dahil hindi ka pwedeng maging farmer kung wala kang patience. Alam niyo po ba sa Bible, ang tawag sa atin ay spiritual farmer? OFW tayo, pero ang totoo, in spiritual life, we're just like a farmer. Hindi ka pwedeng maging isang tunay na spiritual farmer o tunay na Kristiyano kung impatient ka. Dahil ang mga Kristiyano, kailangan mahahaba ang pasensya. Amen? Baka mamaya paglabas na natin, bumigay tayo sa tukso. So why does the farmer wait? Bakit kailangan ng farmer na magtiis, to suffer? Why? Because no crops appears overnight. Hindi naman pwedeng kaninang umaga ka nagtanim, gusto mo mamayang alas 5, ani ka na? Wow naman, big time ka. Kailangan mo talagang hintayin yun kasi hindi naman tumutubo ang blessing ng overnight. Kailangan mong magtiis, maghintay.
marami kang i-exert na mga effort. Nandyan, may papagod ka, mahihirapan ka, o madi-discourage ka. Because the fruits, mga kapatid, He has no control over the weather. Ba't kailangan magtiis ng isang farmer or mag-persevere? Kasi, hindi nyo naman control ang weather. Kaya ba natin kontrolin ang weather? Hindi. Minsan, pabago-bago, mahirapan ka, kaya hindi mo control, hindi mo hawak. For it takes time for plants to grow. Eh yung pagtubo ng halaman o pananim, may panahon pa yun na gugugulin para lumago at maka-harvest. That's why the farmer have to suffer or persevere. Huwag nating pwersahin ang lahat ng bagay, kahit sa pamilya natin. Mga anak natin, maliliit pa, huwag niyong pwersahin. Hayaan niyo sila. Kasi lalaki rin naman sila at magiging responsible. Although, hindi lang nami-meet yung gusto nyo sa panahon ninyo na gano'n na dapat sila. Minsan, yung mga maturity ng family ng anak natin, minsan akala mo dapat gano'n na yung anak mo pero hindi mo mamalayan pag tungtong niya pa ng 40-50 sa kalang na rin siya magiging responsible. Diba? May mga gano'n eh. Doon na natututo eh. Oh? Eh kasi nga naman kung 15 years old at maaga ninyong mahuhubog yung gusto nyo na maging mature ang anak ninyo, eh baka pagdating nun ng 50, mag-isip bata na yun. Diba? Baka pag 50, mag-isip bata. Kaya pala meron palang mga adult na na-advance yung kanilang maturity, kaya pagdating ng 50-60, ang hirap na i-deal. Sabi, tinamuto sa sinanay si tatay, parang bata. Nagiging bata na. Diba? Mas maganda yung hininog ka lang ng panahon eh. Yung ganon. Hininog ka ng mga circumstances and mga trials na doon ka nahubog. Now, another one is, why did the farmer willingly wait so long? Kanina, why did the farmer have to suffer or persevere? Why? Because the fruit is precious. Dapat doon tayo after sa fruits. Hindi lang sa mga pinagdadaanan, kundi very precious sa iyo yung magiging final outcome o magiging result. Kaya, maging matyaga at maging maingat. Sabi ng James ulit, chapter 5, verse 7, therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits. Tingnan nyo kung paano daw maghintay, magtyaga for the precious fruit. That is the reason, because fruit is precious. Napakahalaga. Na ganyan din ang Diyos, ang pinakamahalaga sa mata niya para sa atin ay yung ating maturity. Very precious po yan, mga kapatid. If we become bitter, kapag tayo po ay nagiging bitter o critical sa Diyos, sa halip instead of na sumunod at magpasakop, then yung mga pagsubok, ang ginagawa ng pagsubok sa atin, ang nagagawa niyan laban sa atin, sa halip na malampasan ito natin. Dapat, pag ikaw po ay obedient and submissive sa Panginoon, gagawin ng Diyos yung sufferings mo, magtatrabaho yun para sa iyo ng benefits. Pero kapag lagi ka lang bitter, no? Lagi lang mapait ang pagtanggap mo, o lagi kang mapanuri, lagi kang critical sa harapan ng Diyos imbes na sumunod, eh yung trials mo, yung sufferings mo, it will work against you. Kaya pala maraming tao pag nagsasuffer, hindi sila makaalis-alis sa suffering. Bakit? Kasi lumalaban yung sufferings sa kanila mismo. Nagiging kalaban, nagiging kaaway. Instead na hubugin siya ng sufferings para maging blessing, nagiging kalaban. Kaya, ibig sabihin nasa response pala natin kung yung sufferings ay magiging blessing o kalaban. And mamili kayo sa dalawa.
Buhay pa ba kayo dyan? Gusto ko yung sufferings ko maging blessing sa akin, hindi maging laban sa akin. Amen. Gusto ko yung suffering ko ay may gagawin na blessing sa buhay ko. Yung ganong mentality, ganong outlook. Patience and ability to endure difficulties. No? Ability to endure difficulties, mga kapatid, without giving up, isa yang palatandaan ng maturity. Spiritual maturity. Pag ikaw ay kaya mong pagtiyagaan, pagtiisan, to endure, tiisan, ang mga difficulties patiently, without giving up, palatandaan yan na ikaw ay mature. Diba? Minsan, maghahanap pa tayo ng mga evidences kung siya ba ay mature o immature. O simple lang, pag hindi siya bumibigay sa mga difficulties, mature yan. Pero kapag konting problema lang, bumibigay ka na. Kaya tingnan na, naging kantang todo bigay. May kumakanta niyang, bumibigay. Ang papuri, bumibigay. O, di ba? Hindi na todo bigay. Dahil nung una, todo bigay, todo bigay. Ang papuri, nang dumating ang mabibigat na problema, bumibigay. Wala na, bumibigay na. Kaya mga kapatid, patience and endurance is, sabi ng Romans 5:3, but that's not all. Hindi lahat. We gladly suffer because we know that sufferings help us to endure. Yung palang suffering. Tinutulungan tayo maging mapagtiis. Patience and endurance is an evidence of faith. Kanina, maturity. Pag meron kang pananampalataya at meron kang endurance, patience and endurance, ebidensya na yun na you are a man of faith. Kasi pag may pananampalataya, lahat ng nananalig sa Diyos, meron po silang katyagaan at pagtitiis. Yan ang magandang dalawang quality. Okay? Pangalawa, how to deal with suffering. Dalawa lang po ito. Hindi na ko nagagawin tatlo kasi hindi nagkakasya yung oras. 1 Peter chapter 4. Pangalawa, we need to commit our sufferings to God. Kailangan nating i-commit, ipagkatiwala. How to deal with sufferings? We need to commit our sufferings to God. Sabi ng 1 Peter 4:19, so then, those who suffer according to God's will. You listen meron daw nagkakaroon ng mga tiisin pagdurusa dahil kalooban ng Diyos. Kung ang sinasabi dyan, those who suffer according to God's will, ibig sabihin, meron din palang sufferings na hindi kalooban ng Diyos. Alamin natin maya-maya lang. Those who suffer according to God's will should commit. Dapat ipagkatiwala. Commit themselves to their faithful Creator. Ang binanggit dito, ang Diyos ay faithful Creator and continue to do good. Wow, ang ganda nito. Now, we must never think that trouble, yung sufferings, o trouble natin sa buhay natin is an accident. No? For the believers, lahat po ng mga sufferings natin, everything is a divine appointment. You listen. This is a mystery. Mahirap unawain ito. Once you become, pag ikaw po ay naging anak ng Diyos, gusto kang sakupin ng kalooban ng Diyos dahil tinanggap mo siya at ginawa mo siyang Panginoon sa iyong buhay. Marami siyang itutulog sa buhay mo sa pamagitan ng sufferings at sa pamamagitan ng blessing. And the hardest things to accept is ang Panginoon, ibibless niya ba ako sa sufferings o ibibless niya ako sa mga blessings, mga kapatid? It is an appointment. Walang aksidenteng nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Divine appointment po yan. Whether it is good or bad, divine appointment.
Believe me mga kapatid, kung kayo po ay namamangha na o overwhelmed, bakit nararanasan natin ang mabibigat na problema at pagsubok? May kinalaman ang Diyos. Bakit? Kasi siya tumawag sa iyo eh. Mahal ka niya eh. Gagawin niya lahat ng bagay para matuto ka at pagpalain ka. Sabi ng Ecclesiastes, there are some sufferings we endure simply because we are human. Tama? Yes. 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 Tao tayo eh. We are subject pa rin tayo sa lahat ng mga circumstances na pwedeng mangyari sa mundong ito. Amen. Hindi nangangahulugan na nandito ka sa mundong ito, hindi nangangahulugan na exempted ka sa suffering. Hindi po. Yes. Sa mga sabi ng mga seminars ng mga yung mga gamot na organic ang tawag diyan. Herbal. Oh, mga ganun. Basta mga seminar ng mga herbal sa mga networking. Nakarinig ako minsan, sabi nila, lagi nilang introduction is yung tinatawag na radical harm, yung chemical mga radicals na na-expose tayo sa labas. Yun ang nagko-cause ng isa sa nagko-cause ng kung bakit tayo nagsasuffer. So kailangan natin, sabi ng mga seminar, kailangan daw natin ng mga panglaban, mga pangkontra, pangdepensa sa mga pre-radicals. Ang diablo, marami rin siyang mga pre-radicals. Kaya kung hindi mo alam ang Bible, kung ano ang salita ng Diyos na gustong kalooban ng salita ng Diyos at yung itinuturo ng salita ng Diyos, magiging bias tayo na baka nagsasuffer tayo kasi ganito, ganyan, ganito ang dahilan. Hindi. Because sa Bible, we are human, and because we are human, we are vulnerable or very often sa attack ng mga enemies o sa attack ng diablo. May diablo sa mundo ito. Yes. Hindi natin nakikita at gumagamit siya ng iba't ibang uri ng mga instrumento to destroy us. That's the reality. Ang problema, meron tayong battle at yung battle natin, our enemies, our foes, is invincible. Mas maganda nang makipag-away ka sa nakikita mo yung kaaway mo kaysa sa nakikipag-away ka na hindi mo nakikita yung kaaway mo. Bakit? Baka ganun-ganun ka lang. Kung natamaan mo ba siya, nasa bunutan mo? Hindi. At least kung nakikita mo, pwede mong tamaan, pwede mong mahawakan, at pwede mong matalo. Eto, ang enemy hindi nakikita. So everything is a divine appointment. There is no accident. This is a series of appointment. Ganyan talaga ang buhay. Panahon yan. Sabi ng we are human and subject to pain. Whether you like it or not, we are subject to pain. Hindi lang yon, mga kapatid. We are God's people and want to serve and obey Him. Siyempre, dahil gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong sumunod sa Kanyang kalooban, siyempre, ganun talaga ang mangyayari. Lahat ng gusto, dahil tayo'y tao, anak ng Panginoon, kasama pa tayo sa mundong ito, sakop pa tayo ng laws, ng law of nature. Kaya kapag nagkaroon ng mga tragedies, calamities, lindol, or etc., tsunami, maapektuhan pa rin tayo because we are subject in this sa mundong ito. At pag naglilingkod tayo sa Panginoon, gusto nating sumunod, then doon yung malalaman, marirealize, bakit ako nagkakaroon ng sufferings. I remember itong mga, pero we must never think, wag muna nating isipin na ang sufferings and trouble is an accident. Na late na ako ng pindot. Kundi, it is a divine appointment. For every believers, it is a divine appointment. Okay? Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, everything on earth has its own time.
and its own season. Tama po ba? Sakto ito. Lahat daw dito sa daigdig, sa mundong ito, ay may sariling panahon. Panapanahon. Kaya tama yung kanta, panapanahon. Pagkakataon. And its own season. At meron din sariling season. Now, kung ang trials natin ay produkto ng kapalaran o mga pagkakataon lang, then our only recourse is to give up. Ganyan ang mangyayari. Walang pwedeng mag-control sa kapalaran o chance. Kaya ba natin kontrolin yung kapalaran? Hindi. Kung kaya nating diktahan at kontrolin ang ating kapalaran, then our only recourse is to give up. Because we suffer based on God's will. Talagang sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Pedro, di ba? Sabi niya, ikababasa lang natin, some we suffer because according to God's will. Ang napakaganda niya kung nagsasuffer ka because of God's will. Di ba? Ang hirap-hirap naman yung, ay, kaya yan nagsasuffer. Bakit? Kasi, ang tigas ng ulo niya makulit yan etc. O kaya nagsasuffer yan, palasuway siya. Pero kung yung nagsasuffer ka because you obey God's will, commendable po yun. Kasi yun yung tamang sufferings na galing sa Diyos. Kakabit yun Now, yung experience ng mga alagad ni Jesus, buksan ko muna to. Karanasan ng mga alagad ni Jesus. Yung karanasan ng mga alagad ni Jesus, sabi ng Mark chapter 4, niyaya sila ni Jesus tumawid sa kabilang ibayo. At pinasakay nila ang Panginoon, sumunod sila sa inutos ng Panginoon. Doon po sa kalagitnaan ng laot, ng dagat, biglang nagkaroon ng isang malakas na bagyo. Anong nangyari? Sumunod sila sa sinabi ni Jesus, let us cross to the other side. At simakay sila kasama ni Jesus at paglayag nila, saka nagkaroon ng bagyo. Kailan dumating yung bagyo? Nang sumunod sila kay Jesus. See? Pag sumusunod, gusto mo maglingkod kay Jesus, gusto mo sumunod sa kanyang kalooban, you will experience sufferings just like the disciples of Jesus. Tingnan nyo, mayroon akong konting comparison. The difference. Ano pong gusto kong sabihin dito? The difference between the disciples of Jesus, yung binasa natin kanina, and the prophet Jonah. Kilala niyo si Jonah, tama? Okay, si Jonah. Jonah was stormed for disobedience, tama? Yes. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa bayan ng Ninive. Instead na ang kinuha niyang flight o barko ay papunta ng Ninive, ang sinakyan niya yung papunta ng Taipa. So, disobedience na yon. Nang nakasakay na siya sa barko, di bumagyo. Hindi alam ng kapitan ng barko na bumabagyo. Akala nila yung bagyo ay dahil ibang dahilan. Nagbawas sila ng kargamento para gumaang, para hindi sila lumubog. Ayaw pa rin, nanganganib sila. Sa paghalugog nila para magbawas ng kargamento, nakita nila si Jonah natutulog. Sabi sa kanya, ba't ka natutulog dito? Samantalang kaming lahat ay natatakot at nag-aalala. Hindi mo ba alam na mamamatay tayo lahat dito? Sabi niya, kaya naman kasi bumabagyo. Kasi dahil sa akin. So nalaman ng kapitan na siya pala ang dahilan ng bagyo. Bakit siya binagyo? Kasi sumuway siya sa utos ng Diyos. You see the difference? The difference is, pag sumusuway ka sa kalooban ng Diyos, pwede ka rin bagyuhin. Yes. At tulad ni Jonah. At ang problema pa, yung bagyo mo nakakadamay ng iba. Okay na lang sana kung ikaw lang binabagyo Tingnan nyo sa gawain ng Panginoon. Tayo matitigas ang ulo dito. Nadadamay tayo. Buti sana kung ikaw lang sana. Dito sa gawain ng Panginoon, damay-damay dito Pag meron ditong palasuway, matigas ang ulo, damay lahat. Kaya mag-iingat. Now, yung mga alagad,
Binagyo sila dahil sumunod sila. Ano maganda? Yung binabagyo ka dahil sumusunod ka kay Jesus o binabagyo ka dahil sumusuway ka kay Jesus? Baka kayo na pumili. Amen? Anong encouragement ni St. Paul? Ang encouragement ni St. Paul, despite of the difficulties he experienced, sabi niya sa 1 Corinthians, "Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort." Purihin ang Diyos, ang Ama ng kaaliwan. Verse 4, "Who comforts us in all our affliction." Ang affliction dyan is same with sufferings. Inaaliw tayo sa ating mga affliction o mga paghihirap, so that we may able to comfort those who are in any affliction. Para mapalakas din natin, maaliw din natin yung lahat ng dumadaan sa mga affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God or us. We share abundantly in Christ's sufferings, kung paano tayo nakahati ng maraming tiisin mula sa Panginoon through sa pamamagitan din ng Panginoon, we share abundantly in comfort too. Mga kapatid, pag alam mo kung paano harapin, ito yung pinag-aaralan natin. Kapag alam mo kung paano i-deal ang sufferings at ma-overcome ito, it can be a blessing to others who are also dealing with sufferings. Amen. Don't think na ang sufferings is not a blessing. Baka sundan ko to sa Friday ng the blessing of sufferings. Huwag niyong isipin na ang sufferings ay isang kabiguan, kalugihan at kawalan ng pag-asa. No. Amen. Ulitin ko. Kapag alam mo kung paano harapin ang mga sufferings at mapagtagumpayan mo ito, it can be a blessing to others. Paano magiging blessing? Doon din sa mga nakaranas. Kaya, ang nangyayari, our suffering can be used to bless others, or suffering is a ministry. Pwede ka bang mag-ministry pag ikaw ay may suffering? Yes. Ang akala natin yung naglilingkod ng ministry, yung puro masasaya, pinagpapala, mag-bless na bless. Hindi. Kahit nagsasuffer ka, pwede kang mag-ministry. Amen. Bakit? Kung nagsasuffer ka na meron kang patience, meron kang endurance sa kabila, ay pwedeng mag-minister. Pero kung lagi kang tisod, bagsak sa tuwing may problema at pagsubok, huwag ka muna mag-ministry. Hintayin mo munang makayanan mo. Makayanan mo. Magiging blessing yun. Tingnan niyo, sabi ni St. Peter, dito ako magtatapos. St. Peter says, continue to do good. Hinighlight ko, sabi niya, those who suffer according to God's will should commit themselves. Yan ba yung pangalawang steps natin, di ba? How to deal with sufferings? We need to commit ourselves to God. Ang sabi niya, continue to do good. The question is, pag ang isang tao ay nagsasuffer, hindi na siya gumagawa ng mabuti. Nag-isolate, nagtatago, nagmumukmok, masama ang loob. Humihintong gumawa ng mabuti. Kung nagsasuffer ka, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa paggawa ng mabuti, hindi ka humihinti, hindi ka tumitigil, kahit nagsasuffer ka, that is a blessing. Amen. Amen? Dapat ganun tayo, mga kapatid. Amen. Ganun dapat ang ating how to deal with suffering. Continue to do good. Huwag kayong give up at padi-discourage, patatalo sa sufferings. Instead, sa kabila ng sufferings, continue to do good. Amen? Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita po ninyo na aming pong napakinggan. Salamat po dahil patuloy po kayo gumagawa sa buhay namin sa mga pagsubok, mga tiisin namin, hindi lang sa mga pagpapalang tinatanggap namin. Panginoon, salamat po
sa dalawang step na binigay niyo sa amin to deal with sufferings. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kayong gumagawa sa amin sa mga bagay na hindi namin inaasahan. Pero ito po ay nakakabuti sa amin. Turuan niyo po kami na maging matyaga, mapag-iis, upang ang mga sufferings na dinadaanan namin ay hindi magdala sa amin ng kawalan ng pag-asa, kundi ang sufferings na nararanasan namin gumawa sa amin para sa ikabubuti at ikagiginhawa, ikaaaliw, ikalalakas ng iba. Makes our sufferings become a ministry of blessings to those who experiencing na nakakaranas din ng sufferings. Panginoon, kayo po ang gumaganti ng biyaya at pagpapala sa mga taong nagtitiis, nagtsatsaga at sa inyo nagtitiwala. Lahat po ng nararanasan namin kabigatan sa inyo pong mga kamay namin pinagkakatiwalaan. Nananalig po kami, kayo po ang Diyos na mabuti. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayer request, ang aming trabaho, ang aming employer, pati po ang aming pamilya sa aming bansang Pilipinas. Salamat po ng marami. Ang lahat po ng ito inaangkin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. See you next Friday.